Gusto ko ako. Gusto ko maging maayos at masaya yung tsura niya. Kailangan mo ng tulong? Tina, hayaan mo na lang ako mag-isa dito. Kahit naman hindi mo kayo masyado minahal. Gusto kong malaman mo na minahal kita. Minahal ka namin ni Darling. Tinawala yung respeto ko sa'yo. Manuel, okay ka lang ba? Oo. Alam mo, hindi kami masyadong naging close, pero iba talaga kapag nawala na siya. Mamimiss mo siya, no? Oo naman. Kahit nga alam ko na hindi siya pupunta sa kasal natin. Nakakalungkot. Naisip ko lang, gusto mo bang i-postpone muna ng kasal? Bakit? Kasi diba may pamahiin na bawal magpakasal kapag hindi pa nagbababang luksa. 1 taon pa yun eh. Pwede naman ako maghintay eh. Nagbabago na naman ba isip mo? Hindi, Manuel. Ang akin lang naman kasi... Ba't ganun? Ba't gusto mo ipagpaliban ng kasal natin? Hindi ko nga naisip yan eh. Sorry. Sabi masama na yung pakaramdam ko eh. Huwag mo na sanang dagdagan. Manuel, pinakapapunta ka ni Mama sa bahay bukas. Bakit daw? Ang bahay ay iniiwanan sa kanyang may bahay na si Preciosa. Ang bank accounts ay hinahati sa pagitan nila Preciosa at Marvin Jr. Ang bahay sa Tagaytay ay iniiwan kay Marvin Jr. Kasama na rin ang farmland sa Cavite. At panghuli, ang funeraria ay iniiwan sa anak na si Marvin Jr. Ano? Ano? Ay, naku.
Kanina pa ako naghihintay sa'yo dito. Wala kang malang pasabi na malilate ka pala. Pasensya na. Lasing ka ba? Nakainom lang ng konti. Nakainom? Lasing ka nga. Ano ba? Blabla ka ng blabla dyan. Sumasakit na yung ulo ko eh. Paano naman kasi? Tumatakbo ang araw. Padami ng padami mga hinahabol natin. Wala tayong nagagawa. Pasensya ka na. Wala kasing pinamana sa akin si Daddy. Ano? Wala siyang pinamana sa akin. Yung negosyo? Kay Junior niya binigay. Di ba sabi niya sa'yo? Nasa kanya papamana? Wala nga eh. Anong gagawin ko? Manuel, huwag mo sanang masamayan, ano? Pero gusto mo bang i-postpone muna natin yung kasal? Bakit? Na naman? Dahil ba wala akong mana? Hindi ko naman inaasahan yung mana na yun para sa kasal natin, ah. Pero kasi... Ano? Na inaasahan mo na itong embalsamador na to magmamana ng isang funeraria. Kaya lang, pasensya na dahil habang buhay ka na magiging asawa ng embalsamador. Ganyan pa talaga kababa ang tingin mo sa akin? Kung ano-ano pa kasing ginagamit mong dahilan. Parang gusto mong hindi na matuloy yung kasal eh. Kung yun ang gusto mo, di bahala ka. Manuel! Manuel? Kasi bukas maayos din ang lahat. Wala naman akong sinabing masama eh. Nagmamalasakit pa nga eh. Bakit naman kasi ganun si Manuel? Hindi ko alam. Siguro stressed out din lang. After all, hindi pa rin siya pinamanahan. Bakit ano ba dapat siya ipapamana sa kanya? Yung business, yung funeraria. Diyos ko naman, dear. Sino ba naman ang tao na masisiyahan na pamanahan ng funeraria? Si Manuel, matagal niya nang gusto yun eh. Kaya nga siya nagtitiis dun sa trabaho niya dahil gusto niyang malaman yung pasikot-sikot ng business. Tapos binigay lang dun sa kapatid. Napaka-intrimitida mo naman pala eh. Aalok-alok ka na i-postpone yung kasal na hindi mo malang inisip kung anong kalagayan ng tao. Alam ko. Pero kasi kinakabahan lang naman kasi talaga ako eh. Tapos ngayon namang malapit na yung kasal, saka naman siya hindi mahagilap. Hindi ko naman siya maasahan. Siyempre, kaya ang dami niyang kailangan gawin, diba? Naku, hindi biro yan. Kailangan yun ng tulong. Base sa history ninyong dalawa, sa malamang hindi na naman matuloy ang kasal. Pag-usapan niyo yan. Kuya, sino nang tutulong sa atin? Huwag ka mag-alala. May trabaho pa naman ako eh. Kuya, hindi sapat yung kikitain mo para mabuhay tayo. Paano yung renta natin? Sigurado ako puputulin ni Tita Precious yung allowance natin. Mabuti naman at alam nyo na hindi ko na itutuloy ang pagpakusinting ibinigay sa inyo ng daddy nyo dyan sa katamaran ninyo. Sandali, anong katamaran? Katamaran? Paano? Ang lalaki nyo na? May allowance pang ibinibigay sa inyo? Pikit mata na lang ako. Sabi ko nga sige, parang charity work na lang. Kaya lang, ngayon na wala na siya, may sariling charity ako na kailangan kong tulungan. Charity? Hindi naman kami nanlilimos Magkano lang bang pinapasweldo sa amin ni Daddy sa funeraria? Darling, tama na. Kuya, totoo naman eh. Sino ba nagpapatakbo ng negosyo? Si Kuya, di ba? Sinong nakikinabang? Hindi ba kayo? Pwede ba? Lumayas na kayo. Umalis kayo ngayon din. At wala kayong dadaling anumang gamit, kundi ang mga damit nyo lang.
Nakakapagod. Ano ba to? Bali, isang piraso na lang to. Naipasok na natin lahat eh. Well, it's not much. But it's home. Salamat talaga, Rosa, sa pag-rekomenda mo sa lugar na to, ah. Lang anuman. Tsaka, hindi naman ako humingi ng kapalit eh. Pero alam mo, buti na lang napakiusapan ko si tita na huwag na magbigay ng deposit or advance apartment na to, di ba? Kaya mo, balang araw makakabayad din ako sa'yo. Eh, kuya, hindi ba dapat kay Ate Isabel ka bumawi? Ha? Bakit? Kuya, anong oras na kaya? Di ba may lakad pa kayo? Ha? Nga pala. O sige, may iwan ko muna kayo, ah. Sige, ingat! Napal kita pero hindi ako si Isabel. Then, nalate kasi ako eh. Obvious ba? Dash? Asan si Isabel? Malis na. Talaga? Ako kawawa naman, nag-commute pang mag-isa. Well, actually, hindi siya nag-commute. Hindi siya nag-taxi? At hindi din siya nag-iisa. Eh, sino kasama niya? Sinundo siya ni Drew. Eh, Drew. Pero ano hindi katulad nung iniisip mo. That's wrong. Hindi siya sinundo ni Drew. Yung napadaan lang si Drew, tapos parang sumabay lang siya kasi nga inaantay ka. Hindi ko alam kung bakit napadaan si Drew, pero kina-clarify ko, hindi niya sinundo. Si Isabel, napadaan lang. Yun. Eh, okay lang yan. May tuwala naman ako kay Isabel eh. Yeah. O sige, I'll go ahead. Okay. Bye. Kain ng kain, iho. Sige po. Ako na-miss ko to sinigang ni Lola Lulu. Kung gusto mo, thank you. Ba't nga ba ikaw sumundo kay Isabel? Ay, Laura, padaan lang ho siya kasi busy ho si Manuel eh. Kaya siya nalang yung naghatid sa akin. Busy na naman. Hindi ba yun ang dahilan kung bakit kayo nagkahiwalay ni Drew? Ikaw naman kasi, Doc, napaka-busy mo. Ba, tapos na ho yun. Kalimutan na ho natin. Hindi nga. Dahil ba busy si Manuel, maghihiwalay naman kayo. Nasarap tayo ng pagkain, ha? Nagkakaproblema ba rin kayo ni Manuel? Wala ho kami problema ni Manuel. Wala. So, hindi nga ba kayo nagkakaproblema ni Manuel? Hindi, no? Isabel, 5 taon na tayo magkakilala. Kilala kita kung nagsisinungaling ka sa akin. Siyempre, hindi naman mawawala talaga sa isang relasyon yung nagkakaproblema, di ba? Ano ba yung mga problema niyo? Eh, paano kasi, yung ex niya na yan, hindi mawala-wala sa eksena. Tapos, magmula na namatay yung daddy niya, parang nag-iba siyang tao eh. Ano nag-iba? Alam mo, isa sa mga minahal ko dyan kay Manuel, yung pagiging cool niya sa pagdala ng problema. Eh, ngayon parang pasan-pasan niya yung mundo eh. Laging mainitin yung ulo. Kaya ba hindi kanya nasundo ngayon? Ayun pa nga, ni pa sabi, wala. Ewan ko, nakaka-stress na.